everyone! Good evening, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa nagganap na Miss Earth 2026. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre pag-uusapan natin ngayon ang reaction natin dito sa naganap na Miss Earth 2026, Miss Earth Philippines, ayon, na ginanap nga sa Malibog, Bukidnon. Yes, napakaganda. Alam nyo, sa totoo lang, in fairness sa Miss Earth ngayong taon na to, nagustuhan ko yung flow ng pageant nila. Ang linis, ang flawless, ang ganda, ang linaw, tama yung galawan ng mga girls, kalkulado talaga lahat ng bagay, earth time, panalo. So masasabi ko, bongga ang Miss Earth. Ayun yung reaction ko. Bongga kasi talagang sa opening pa lang ng Miss Earth, masasabi ko, wow, ang ganda ng kanilang opening show. Sobrang winner. Alam niyo yung suot ng mga kandidata, panalo. Ito ay gawa dito sa Bukidnon at masasabi ko, nakita talaga natin kung ano ang merong kultura ang ating Bukidnon. And then, of course, syempre sa pagpapakilala nila, talagang alive na alive. Maganda yung production, magaling yung host, di ba? So, wala akong masabi kundi ang perfect. So, tama ang lighting, tama yung pacing ng mga girl. Alam mo yon yung camera angle, tama, maliwanag. So, wala akong makomment na pangit kundi winner na winner. Kasi mula pa lang ng competition, talaga nandoon na alam mo yung palaban na yung mga girls. Lalo na yung tinawag yung top 15 semi-finalists na talaga lahat sila, my gosh, ang gagaling. Yung pinarampa sila during swimsuit competition, masasabi ko, grabe, ang linis ng mga lakad ng mga girl. Talagang may rehearsal sila. Wala yung malamisgran, yung galawan. Kumbaga talagang ando doon. Kita mo talaga yung kurba ng katawan. Kita mo yung ganda. Kita mo ang pagiging elegante ng mga girls natin na pumasok sa semifinals dito sa Miss Earth 2026. So, na-miss ko yung ganitong pageant. Alam mo yun, habang nanonood ako kanina, sabi ko, in fairness sa Miss Earth, no, ang tagal ko na palang hindi nanonood ng Miss Earth. Kumbaga parang ngayon ko lang uli naramdaman yung pageant na hindi talaga sila nagbago. Kung ano sila noon, ngayon ganun pa rin sila. Tapos, yung flow ng pageant nila, panalo. So talagang typical na beauty pageant na napapanood natin at nakasanayan natin noon. So para ako nanonood ng Binibining Pilipinas, para ako nanonood ng Butcha ng Pilipinas, and then Miss Earth ay isa sa mga, alam mo yon, dekalidad na pageant sa Pilipinas. Masasabi ko na yung quality, alam mo yon, hindi kailangan sikat yung mga kandidata, kailangan panalo lahat, may pangalan lahat. Ito, sa totoo lang, in fairness sa mga girls, no, ang gaganda. Hindi sila masyado katangkadan. Pero yung mga galawan nila talagang pulido, panalo, flawless. Sabi ko, in fairness talaga sa mga girls na to. Hindi natin sila kilala masyado, pero nakakatuwa kasi yung ibinibigay nilang performance talagang very elegant. Di ba? So, yun, napaka-elegante. So, sobrang nagustuhan ko yung galawan ng mga girls sa swimsuit. Hindi nakakabastos tignan. Tama yung performance, tama yung galaw, tama yung pacing sa camera, winner. And then, of course, sa top 15, lahat sila magaling eh. Kaya yung nag-cut ng 10, medyo nakakalungkot yung natanggal. Pero, doon sa 10 na pumasok ay talaga naman well-deserved naman, di ba? Isa sa mga napansin ko, ang ganda ng galawan ni Cebu City. In fairness, yung performance niya, winner. Tapos, sa swimsuit competition, na-appreciate ko talaga yung ganda ng pambato ng Cagayan, si Ballesteros Cagayan, na sobrang panalo ang ipinakita niyang performance. Sobrang
napawaw talaga ako ng bonggang-bongga. In fairness, doon ko nakita yung pagka-star quality. Oho. Sabi ko nga yun doon pa lang sa swimsuit. Sabi ko, I think ito na yung mananalo. Kasi may kahawigan siya kay Liana Aduana, kung hindi ako nagkakamali. Tapos yung performance niya, maganda, malinis. Tapos yung beauty niya, charming. So, yun, isa sa mga napansin ko. Very charming. Hindi naman siya masasabi mo na parang wow, ang ganda-ganda. Pero yung charm talaga, lumalabas talaga, no? And then, palaban yung mga kalaban niya. Pero angat na angat talaga yung beauty ng pambato ng Cagayan. Kahit saan tingnan anggulo. Siya talaga yung masasabi ko, ay, eto na yung magmi-Miss Earth. Kasi yung quality niya, tapos, alam mo yung star quality talaga, na pwedeng kumabog sa Miss Earth talaga, di ba? So, yun. So, kaya sabi ko, I think sa swimsuit pa lang, sabi ko, ay panalo na to. Panalo yung galawan. So, yon. Pero, in fairness naman sa 10 nakapasok, lahat sila magagaling. Actually, yung 15, magagaling silang lahat, in fairness. And then, ayun, pagdating ng 10, syempre, nag-swimsuit competition, ang mga kandidata, syempre, naloka ako. Dahil, yung ipinakita nilang performance sa evening gown, ay dito nagkapukpukan talaga. To be honest, hindi ko gusto masyado yung gown na suot ni Cagayan. Oho. Maganda talaga si Cagayan, pero yung kanyang evening gown, hindi ko bet. Mas bet ko yung first runner-up na si Isabela. Mas gusto ko yung kanyang tawag dito, evening gown, the way kung paano niya i-perform, very elegant, very miss, sobrang winner. Yung kay ano kasi, yung kay Cagayan, yung tinignan ko na yung gown niya, para siyang ano na, para na siyang si, tawag dito, pa-Miss Grand na yung dating niya. So, totoo lang. But yung kay ano, Isabela, sobrang naielegantehan ako. Kaya sabi ko, ay para sa akin, best in evening gown si Isabela. Mas gusto ko, mas bet ko, yung ipinakita niyang galawan kasi talagang winner na winner naman, di ba? So, yun. So, in fairness, so talagang nag-perform talaga yung mga kandidata, yung 10 kandidata, ay nako, grabe. Grabe yung ipinakita nila. Sabi ko, ay, ano talaga dito? Magkakaalaman talaga sa Q&A. And then, ayun nga. So, syempre, bukod doon sa evening gown, dumaan din sa hashtag Q&A ang mga girls. Oho. At talaga naman masasabi ko, in fairness sa mga girls, ang tatalino sumagot. Ay, nako. At napansin ko lang ang hashtag nila parang may patama. Kasi ang mga hashtag nila, ungrateful, commitment, obligation, insincere, opportunist, at loyalty. 'Di ba? At may so on pa. Pero naloka ako. Sabi ko parang may pinaparinggan sila. Hindi ko alam kung may pinaparinggan ba ang organization sa kanilang hashtag or tayo lang nag-iisip ng ganon. Pero kanina habang pinapakinggan ko yung mga hashtag nila, sabi ko, ay may patama. Parang ganun yung tumakbo sa utak ko. Anyway, so in fairness naman, kung paano naman gawin ng mga kandidata yung sagot nila being a positive mula doon sa negative question, no, di ba? So, yun. So, talagang the way kung paano nila ipihit yung mga sagutan nila for the, yung parang maging positibo yung outcome. At in fairness, lahat sila magagaling, di ba? So, yung iba, syempre, nararamdaman mo na kinakabahan. Pero yung iba talaga, confident talaga sila. The way kung paano nila i-deliver yung mga sinasabi nila. At in fairness kay Malay City, ha? So, from the swimsuit, evening gown, Q&A, talagang, wow! Napawawa ko sa kanya. At yung hatak niyang tao, grabe. Hindi nga lang masyado kagandahan si ate girl. Pero the way kung paano talaga ilabas yung confident niya sa entablado, winner na winner. Pero sa kasamaang palad, hindi siya pumasok sa top 5. Oho. So medyo nalungkot ako kasi parang sabi ko, ay, anong nangyari? And then si Cebu City, kanina may nagtatanong sa akin. Actually, late ko na to napanood eh. So may nagtatanong sa akin, sinan niya kasi yung performance ni Cebu City. To be honest, performance ni Cebu City ang flawless.
ang ganda-ganda. Panalo, di ba? Pero, tinatanong niya bakit hindi daw pumasok sa top 5. Okay, so una, hindi lang naman si Cebu City ang flawless ang performance. Madaming mga kandidata na talagang nag-perform ng bonggang-bongga at winner ang galawan. And then, pagdating sa Q&A, doon sila nagkatalo-talo dahil yung iba talaga, sobrang grabe. Yung confidence sa Zamboanga, narinig nyo kung paano sumagot, talagang ang winner. So, ano doon na, syempre, yung ibang candidates, mababa yung kanilang evening gown, pero ang taas ng swimsuit or ang taas ng kanilang Q&A, di ba? So, yon yung total suma ng average ng score. So, yung iba naman, ang taas sa performance, pero ang baba sa Q&A. Ganun yun eh. Ganun yung nagiging dating. So, para sa akin, hindi ko naman nakita na parang, may favorite sila, bias. Kasi lahat naman talaga ay nagpakitang gilas. So, siguro nagkatalo lang sila dyan. Siguro yung 0.5, 0.30, mga ganon. But the rest, parang feeling ko, hindi malalayo yung agwat ng score nila. Yung total score, parang hindi ko nakita na parang, ay, nalamang ng todo-todo si ganito or talagang git-gitan talaga yung labanan. At in fairness, lahat gusto manalo kasi lahat magaling. Pero tulad nga ng sinabi ko, yung top 5 na pumasok, wala naman ako masabi, magaling din si Mandaluyong. O, di ba? So, kahit ako, nagustuhan ko kagad siya eh. Kasi, iba yung performance. At ang mga pumalo at mga nanalo, syempre, ang Miss Ecotourism ay Z Zamboanga del Norte. Yes! Samantala naman, the Miss Philippines Fire si Ago La Union. And then, Miss Philippines Water naman si Mandaluyong. At syempre, ang nag-last to standing ay si Isabela at saka si Balesteros Cagayan. At ang nagwaging Miss Earth 2026 ay si Balesteros Cagayan at first runner-up naman bilang Miss Philippines Air si Isabela. So, yan. So, congratulations. Job well done. To be honest, ako kahit pasabihin natin, ay mas maganda yung sagot ni Isabela. Kaya lang kasi, tulad nga ng sinabi ko kanina, yung star quality ng kandidata, napaka-importante. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan talaga ganda-gandahan. Katulad ng mga nananalong Miss Earth talaga, kung mapapansin ninyo, ang mga beauty nila talagang wow, di ba? Talagang nandoon na gusto nila may ganda na. Hindi na sila katulad noon dati na parang kung sino-sino lang, basta sino yung matalino, sino yung magaling. Ngayon, combination talaga ng beauty and eloquent. In fairness naman sa Miss Earth, lalo na sa Miss Earth Philippines, talagang combination din siya. And then, nakita ko kaya nanalo si Rina dahil siya ang nagwaging Miss Earth ngayong taon na to, Miss Earth Philippines, kasi parang nakita ko yung quality niya talagang kumabog. Talagang ando doon na parang charming, ando doon beauty queen material, ando doon na pwedeng manalo ng Miss Earth. And then parang feeling ko naghahabol na rin ang Pilipinas ngayon na may uwi natin yung corona ng Miss Earth. In fairness sa kanya, another another Liana Aduana ang datingan niya sa akin. So, yon si Rina Andrea de los Santos ang bagong Miss Earth. Malakas yung laban niya sa totoo lang. Kung ipapadala natin to sa Miss Earth ngayon, kung lalaban na siya sa Miss Earth, I think may chance na makuha ni Philippines ang corona sa Miss Earth. Kaya lang kasi sa Vietnam gagawin na alam naman natin kapag Vietnam, di ba? Pero sige lang, magtiwala lang tayo. And then, ayan nga. So, nakikita ko na yung potential ng Philippines na may uuwi natin ang corona ngayong taon na to. Diyos ko, baka mag-grand slam tayo, no? Diyos ko, nakakaloka. Kasi magaling din naman at matalino talaga siya. Sabi ko nga, yung level ng beauty niya, Liana Aduana level, di ba? So, yon. So, I'm so excited sa ating bagong Reyna. And then, of course, congratulations sa mga winners. At talagang masasabi ko,
panalo. At hindi lang yun, yung 40 candidates na nag-compete dito sa Miss Earth, grabe ang taray ha. Ang daming kandidata, 40 candidates, tapos lahat sila mga matatalino, lahat sila puro palaban. Kaya mabuhay talaga ang Miss Earth. Sabi ko nga hindi nga kailangan ng yung popular na pangalan. Pero alam mo yung bigla ka na lang uusbong dahil andyan ka pala at kandidata ka. At ito nga, si Rina, sobrang happy ako kasi she deserve it. Ano pa lang from the start pa lang, alam mo na siya ang mananalo. Kasi nga yung quality. But in fairness sa mga kalaban niya, magagaling din talaga. Diba? So, yon. At ngayong taon na to, syempre, congratulations din sa Miss Earth. Hindi nakapag-farewell si Joy Barcoma. Syempre nakakalungkot to another side na para kung iisipin mo, sayang konti na lang. Sana binigyan mo din pansin. And then, naramdaman ko din na parang may samahan ng loob yung organization dahil sa hashtag nila. Siguro dahil siguro naman si Joy talaga ay isa sa mga sincere na winner. Kaya lang siguro dahil hindi niya na priority yung Miss Earth, kaya siguro masama yung loob ng org sa kanya. Pero sa nakikita ko naman, tinry naman niya yung best niya, di ba? So, parang inuna niya lang siguro talaga yung alam mo yon, yung practical choice lang, ganon. So, yung invitation, syempre, yung trabaho, ayun yung parang feeling ko na naging dahilan kung bakit hindi siya nabigyan ng farewell walk dito. Kumbaga parang naramdaman ng organization na hindi siya priority, kaya hindi na rin siya priority na, alam mo yon, paglaan ng pansin na bigyan ng farewell walk. Pero kasi sabi ko nga, sayang, kahit sana BTR na lang ang kinuha nila para kay Joy. Tapos, ayun, sana nabigyan pa rin ng farewell message, di ba? So, nakakalungkot, pero naiintindihan ko sa kabilang banda. Kasi nga naman, may trabaho yung tao, di ba? So, yon. And then, ayun. So, laban lang. Sa Miss Earth Queen naman, syempre, as a Miss Earth na queen na from Czech Republic, nakakatuwa kasi siya yung nagputong ng corona dito kay Rina. And then parang feeling ko siya din na magpuputong ng corona sa Miss Earth. So isa na tong sign, di ba? So yan. So congratulations Miss Earth. You're a winner. And then panalo sila ngayong taon na to, in fairness, na grabe yung production. Kung sino man yung gumawa ng production nila ngayong taon na to, congratulations, dahil job well done. And then, sa Miss Earth Organization, congratulations, at saka syempre, sa bagong winners, at saka sa mga naging element queens ngayong taon na to, dito sa Miss Earth 2025. So, yon. So, syempre kayo guys, ano guys ang reaction ninyo dito sa Miss Earth? Naloka din ba kayo ng bongga-bongga? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.